So, ayan, pag-usapan po natin ang nangyaring kaganapan kay Calvo Bato de la Rosa, isang pugante. So, dahil nga po na-surprise ang lahat nang biglang sumulpot itong si Calvo para mapalitan po ang leader ng Senado, ang SP na si Tito Soto. Saan nga bang sasakyan sumakay itong si Calvo? So, kinonfirm po yan na ang nakipag-ugnayan sa kanya is si Alan Cayetano, si Panot. Si Panot siya. So, papasok po ng Senado, and of course, siguro po ano na nga yan, no? May negotiation na yan. Siya ang nag-accompany dito kay Bato, hindi ko alam kung nasa Mindanao siya that time, pabalik ng Manila, and siya po nakasakay sa kanyang sasakyan. Pero sa van po ni Pia Cayetano, na ang nagdadrive naman is si Alan Cayetano, doon po nakasakay si Bato de la Rosa. So, siya po ang nagdala kay Bato de la Rosa na isang pugante. Nakakabilib naman. So, dito nga po, nangyari po yung habulan. Habulan po. Yung habulan na nagkanda tisod-tisod. Nagkanda tisod-tisod, nagkanda dapa itong si Bato de la Rosa. Isipin nyo naman ha, yung babae, dati kasing law enforcer itong di ba si Bato de la Rosa bagong naging senator, law enforcer. And at the same time, babae po yung nagpakilala. Babae nagpakilala, sir, from NBI. Babae, itinulak. Kitang-kita po yan sa CCTV. Itinulak ni Bato. Hindi na naawa dun sa babaeng NBI. At nagkumaripas po ng takbo. At nagkanda sugat-sugat pa. So ngayon galit na galit siya. Galit na galit po si Calvo. Galit na galit dun sa Sergeant of Arms. Bakit na pinayagan makapasok? Diba? So, ang ginawa, so nag-resign po, nag-resign itong dating Sergeant of Arms ng Senate. So ngayon naman, ang gonggong na ito, sabagay, ganyan po sila, isipin nyo ha, nagbotohan po sila kung sino yung ipapalit na Sergeant of Arms. So, hindi pala, dumuna tayo kung sino ang kasi ipapakontempt. Iko-contempt daw yung mga NBI na humabol kay Bato, na hindi na nirespeto ang Senado, ipapakontempt. So, dahil nga po, lahat po sila wala pa mga positions, so kailangan nila magtalaga kung sino ang mag-iimbestiga doon sa paghabol sa kay Bato de la Rosa at kung sino yung mga NBI na iko-contempt, sino yung mga may responsibility, paano nakapasok ang NBI sa Senado. Alam niyo ba kung sino ang ni-nominate ni Villanueva? Si Bato itself. Si Calvo itself ang ni-nominate ni Joel Villanueva para mag-imbestiga sa sarili niya. Isipin mo mga kagaguhan po ng mga senators ginagawa talaga tayong gago. Ginagawa po tayong tanga. Isipin mo, ikaw yung iimbestiga. Ikaw yung galit kasi ikaw yung hinuhuli, ikaw yung hinabol. Nagalit ka, nagrereklamo ka, nagalit ka sa NBI, kailangan i-contempt yan, ganyan. Tapos ikaw yung itatalaga para mag-imbestiga doon sa nangyari na iyon. Hindi ba kagaguhan yun? Malamang panalo ka, malamang pagmumurahin mo yan, pagsisigawan mo during the hearing. Hindi ba? So, eto pa. Dahil nga po, nag-resign yung Sergeant of Arms kasi nga pinagsisisigawan nitong ni Bato de la Rosa, sinisisi siya ng mga DDS senator, so nag-resign po ng kusa. Sino ang ipinalit? Nag-request si Bato de la Rosa na ang ipalit sa kanya yung dating Sergeant of Arms. Na mista niya pa, mista. Alam niyo naman po natin pag sinabing mista, so para po silang parang kapatiran niya, no? Yung magkakapatid sila, talagang very close yung kanilang samahan, na talagang buwis buhay po yan kapag sinabi mong mista, tutulungan ka yan. So naupo po yung dati niyang mista na itong si Curimao Asplasca. And dyan na po nangyari yung pagtakas. So,
O, di ba? Ang galing-galing. Siyempre, napalitan na ang SP, Alan Cayetano. Tapos napalitan na rin yung Sergeant of Arms, mista pa ni ni Calvo. So diyan po nag-umpisa yung pagtaas. So yun naman pong yung mga barilan, diba? Obvious stage. Kahit sino po ang tanongin niyo, wag niyo lang tatanungin ng mga DDS. Tanungin niyo po yung mga eksperto, mga lawyer, mga law enforcer. Kitang-kita stage. Isipin mo ha, ikaw yung magko-cross sa GSIS. Doon po sa hindi nakakaalam, meron kasing yan, yung pong buong building pag-aari yan ng GSIS. Yung isang parte niyan, nire-rent, nililis ng Senado. So, siyempre, doon meron silang dyan, boundary. So, yung pong tulay, hindi siya totally tulay. I mean, yung pinaka, ano ba tawag nila? Basta yung pinaka nagli-link po between GSIS and Senado, in the middle, doon nakita nakaupo yung NBI with the blue guard ng GSIS. Diba? So, itong mga taga-Senado, itong mga Sergeant of Arms, sila yung nag-cross. Sila yung nagtatanong, pero nandun pa rin sa premises ng GSIS, yung isang volunteer driver ng NBI at yung blue guard naman na employee ng GSIS. Itatanong mo, sino ka? Sinabi sa'yo, NBI. NBI, tapos papuputukan mo. Okay, let's say sabihin niya, ibaba mo ang baril. Ba mo pababa ang baril ng isang law enforcer? Ikaw ay sergeant at arms lamang. Diba? And ano ba ang ginawa kung nakita mong nakaupo ang tanong? Bakit mo ipabababa yung kanyang baril? So, nung hindi daw binaba, pinaputukan niya, warning shot. So, bakit mo papuputukan ng isang law enforcer? Ang trabaho mo is protect the Senate. At ang layo-layo. Nandun po sila sa vicinity ng GSIS. Sila nasa sila ng Senate, o di ba? Pero planado, alam naman natin na planado kaya ginawa yan ni Nico Rimao as Plaska. Kumbaga nagkaroon sila ng chance para patakasin. Yes, patakasin talaga. Itong maririnig niyo sa mga interview naman ni di ba? Yung unang interview ni Nico Rimao as Plaska, mangiyak-ngiyak pa siya. Naaawa daw siya kay Calvo. Kasi ganyan, naawa ko sa kanya. Doon sa mga namatay na mga Pilipino, hindi ka naawa. Kanino ba ang mo? Ang iyong ano ba 'yon? Inialay ang iyong buhay. Kaya nga nandiyan ka sa posisyon na 'yan, 'di ba? Kaya nga 'di ba nag-ano ka bilang military ba 'yan? 'Di ba 'yun naman ang pinangako mo sa bayan nung kayo po ay sumaludo? Paglingkuran ng mga Pilipino. Hindi mo dapat paglilingkuran ang mista mo. Pinaglingkuran mo yung mista mo. Hindi mo pinaglingkuran yung mga Pilipino, yung mga biktima ng war on drugs, ng EGK. So ngayon po, nakatakas nga, through Robin Padilla. Ito po, dapat mga makasuhan ito. Sobra po ang binalahura po, binaboy ang batas natin. Robin Padilla, accompanied by Robin Padilla, kitang-kita naman po yan sa CCTV. And patungong Manila Yacht Hotel. And then nag-yacht siya doon papuntang Cavite. And through Cavite, helicopter, according sa mga intelligence, helicopter pabalik ng Mindanao. Di ba? Tapos ang DILG natin itong si John Wick Remulla at ang PNP chief natin na si Martires na buntot niya, wala pong ginawa. November 2025 pa pala itong warrant of arrest. 6 months. Walang manhunt, walang anunsyo. Ginawa tayong mga tanga. Yan po ang story niyan. And lahat po yan confirmed